JJ inihaw ang baboy na ibinigay ng sponsor sa kanya, punto por punto. Bago natin magpatuloy ng ating pag-usapan mga Kadalis Frankie, please don't forget to subscribe this YouTube channel, Kuya SMB Vlog. Ngayon mga ka-idol, ating pag-uusapan, anong dahilan kung bakit na inaihaw ni Danny o JJ ang baboy na hindi yun dapat na sana yun ang panimula ng kanilang negosyo, makatulong sa kanilang hanap buhay. Bakit ibininta ito na hindi man lang nagpermiso mula kay Daddy Frankie? Kung may mga opinion po kayo, reaction, please comment section below. May papanoorin lang po tayo, konting video lang po mga kaidol kung bakit, anong dahilan, kung bakit ibininta ni DJG ang baboy nila, punto por punto. Please watch this. Okay. Ha? Kung baboy yung isa, kinatay ko. Kinatay mo? Bakit mo kinatay? Walang ulam dito, bro. Patay tayo dyan. Kailan mo kinatay? Namin ni Oliver. Inuulam ninyo ni Oliver? Ayos siya. Para may ulam. Hindi ko alam kung anong totoong nangyari. Sabi ni Kuya JJ, kinatay daw kasi wala silang ulam ni Kuya Oliver. Pero hindi ako maniwala. Baka ibininta na. Kasi ang bilis. Nanay Asing, nagulat, nakita ni Kuya JC kasi, 3 na lang yung baboy. Oo, napili daw Daddy Frankie. Nakaramas pa. Napilay. So anong ginawa? Ayan mga ka-idol. Ano ba nangyari sa baboy mo? Konting video lang naman na ating narinig mula mismo sa bibig ni JJ na why na inihaw ang baboy dahil wala silang pang-ulam. At ngayon, parang hindi naniniwala si Daddy Frankie na inihaw talaga, doon siya kumuha ng informasyon kay Ansing. Ito ang sabi niya si mga kaidol. Pagpasensya mo na lang kasi paglasing lang naman pag hindi na siya lasing. Huwag nyo na lang pansin. Kahit hindi na malaking, kinabukasan, gano'n na yung sabi sa akin. Sabi ko, lumayas kami sa bahay namin. Hindi na siya lasing noon. Natural pa ba yun? Ito mga kaidol. Utang. Ilang kilo? Wala. Ang lambot pa noon. Sayang. Sabi ko nga, hindi niya. Kailan nangyari yun? Hindi ko lang alam kung anong araw yung Daddy Frankie. Napilay daw. Sabi ko yung baboy ko napilay, di ba? Nilot-hilot ko. Talagang ingingatan ko yung mga alaga ko. So, ayan po mga ka-idol ang nangyari po sa baboy ni Oliver. Ni JJ rather, at Oliver. Na inihaw yun ni JJ dahil wala daw sila pang-ulam. Anong masasabi nyo dun mga ka-idol? So, ating bigyan ng pansin ang mga supporters ni Daddy Frankie kung anong mga impormasyon, anong mga opinion po nila regarding po doon. So, may tao pa kaya tutulong sa kanila na instead sarili nila, hindi nila tinutulungan. Sabi pa nga dito mga ka-idol, parehas lang pala sila ni Ansing. Wala silang pinagkaiba. Yan po mga ka-idol. So, mahirap kasi mga ka-idol, para sa akin lang naman mahirap kasi mga ka-idol tumulong sa ibang tao na nakikita natin na yung tinulungan mo parang walang pakialam. Yung hindi concern sa mga ginagawa mo, na yung ginagawa mo sa pagtulong para ikakaayos ang buhay niya. Pero ang problema, mismong buhay niya, mismo sarili niya, hindi niya tinutulungan paano mapabago ang kanyang buhay. Para sa inyo, tutulong pa ba kayo sa mga taong ganun? Please comment section below. Ganun lang po doon yung punto ni Kuya SMB mga ka-idol na hindi na po tama. Ikaw, kumusta yung baboy mo doon na dalawa? Hindi na po tama mga ka-idol. Yung pinapakita ng mga kapatid ni Oliver. Sabi pa nga dito, ang babaw na dahilan, paano kung laging walang ulam, kakatayin lahat? Diba? Dito natin masusukat mga Kadalis Frankie na wala silang word na sincere sa tulong ng ibang tao. Kasi kung pinapahalagan nilang tulong ng ibang tao, dapat hindi ganitong ugali ang ipinapakita nila. At of course, kung may respeto din si JJ kay Daddy Frankie,
Nandun na yung point na sasabihin natin binigay ng mga sponsor. Walang pakialam doon si Daddy Frankie. Yes, pero sana man humingi muna siya ng permiso mula kay Daddy Frankie na ihawin niya kasi may dahilan. Hindi yung kung hindi na notice ng Team Daddy Frankie, kung hindi nalaman, hindi malalaman na nawala pa lang isang baboy. Siguro nakakain rin si Ansing kasi si Ansing tahimik lang, walang sumbong kay Daddy Frankie. Siguro nakahigupin siguro nakahingi ng ilang ng pig-i. Anong pig-i, SMB? Kita na malaom-laom. So yun lang po doon mga ka-idol, yung inaano ni Kuya SMB. Sabi pa nga ng ibang halaka, isa din to pala. Ewan kung aangat lang o kasi tindi lang din ito ni Ate Ansing. Ano yun manok na pag walang ulam kakatain? Hay buhay, Gigi, talo mo pa sponsor niyan. Diba? So dito natin masusukat mga ka-idol na si even Gigi hindi siya sincere sa mga naitulong. So napadepende lang sa mga sponsor kung magtutulong pa sila kay Gigi kasi hindi pinapahalagahan yung mga bigay. Kung anong ugali ni Ansing, mayroon din pala si Gigi punto por punto. Meron din something. Di marunong mag-alaga, pinapapulutan. Siguro po kasama pinulutan o yung ulo nako, masarap daw ang sisig diyan. Masarap ang sisig. Ibang klase din si Gigi, iba din ugali. Ay nako, ano ba naman mga yan, parehas na sila ni Ansing. Kung pwede lang kay Daddy Frankie kawawa Oliver pag hindi masyado madalaw, correct po. Sabi ko pa nga sa inyo mga ka-idol, kung walang suporta na galing kay Daddy Frankie, kawawa si Oliver punto por punto. Yun lang pong masasabi ni Kuya SME dyan. Dito na lang tayo magbase. Dito na lang tayo magbase. Sabi pang halatang lasing sa totoo lang, magusto ko si Ate Ansing kaysa kay JJ. Kunyari, may malasakit kay Oliver pero parang wala mas makasarili pa si JJ. Opinion ko lang naman, Daddy Frankie. Ayun bang ginagawa ng pulutan? Ayaw ko muna manood pag si Ansing kausap ng Daddy Frankie at ako'y naka-high blood. Sabi pa nga ng iba. Sabi pa nga, advice lang po Daddy Frankie. Total, may sponsor naman sa budget para kay Oliver. Sana po ay mag-hire na lang kayo ng kasama ni Oliver sa bahay niya at huwag na ipagtiwala at pag-aalaga sa mga kapatid. Lumalaon ay naabusado na rin si Kuya Gigi. Pare-pareho la sila magkakapatid. Asa na lang sa'yo. Diba? Ganun nangyari. Instead na obligasyon nila na magpakain, magaro kay Oliver, tama yung sinasabi ng mga supporters Daddy Frankie na inaasa na lang nila kay Daddy Frankie. Paano si Daddy makakatulong ng iba pa kung iaasa na lang dito, maintenance? Ganun lang po dun mga ka-idol, Sabi pa nga dito, Daddy Frankie, kinati nila at pinulutan para parehas lang sila ni Ansing. Mabuti pa kunti si Ansing na nagpaalam pero si JJ walang paalam. Kinatay na maliit pa lang na pwede naman mag-ulam kahit gulay lang. Di ba? Para sa akin, mababa po na dahil ang mga kailan kinatay. So there are many ways na may magkaroon ng ulam. Ganun lang po doon po. Ang problema mga kailan, kinatay na lasing na walang pinulutan, yun. Na walang may nahanap na pulutan, ayun ang nila, ginawang pulutan. Ang baboy na binigay ng mga sponsor na malaom-laom. Yung pinakamahirap mga kadadi na nag-e-effort ng ngayong tao tapos yung binibigyan walang effort. Nasaan na doon yung hostisya? Walang hostisya Masabi pa nga nila, parang kinumpara na din si Daddy. Mas mabuti pa daw si Ansing nagpapaalam kay Daddy Frankie. Pero si Oliver, wala. Si JJ ka nga, wala. Ura-urada. Kung hindi na-notice again, kung hindi nabantayan, kung hindi nakita, yari na. Makakalimutan ang lahat. Ganun lang. Kasi mabibilis lumaki. Tignan mo, nakita mo, ang lalaki na.
Ganun lang po dun mga ka-idol, yung dun natin masusukat ha, mga ka-idol, yung sincere tsaka hindi sincere. Ha? Sabi pa nga ng iba, baka pulutan. Grabe naman si Kuya JJ. Wala pa isang buwan, baka sunod na araw yung isa na naman. Oo. Siguro, ganun, di ba? Huwag ka maniwala dyan, sir. Di ba kayo nakahalata, everything is word abuse is your phone. Ano daw? Delikado kapag walang ulam, katayin na yan, lang kwenta, sayang. Siguro kung walang makain, baka kainin din si Oliver. Ay naku, Oliver mag-ingat kasi may kapatid ka pa lang. Wrong turn. Kumakain ng hilaw na karne. Agoy, iba naman yung kinakain ng hilaw na karne kung hagabi, Oo. Kasi anong kinikilaw is yung haguma, Hagumaan na halarom tugkad nga malaom-laom. At dinadahilan, yes, totoo po yun. Lahat ng mga ginagawa nilang mali, na alam nila mali, parang lagi nilang idinidiin kay Oliver punto por punto. Yeah, it's right po mga ka-idol. Kaya, mga ka-idol, huwag na po tayo magtaka na iisa lang ang kanilang pinagmulan. Isa lang ang kanilang kung saan sila nagmula. Sabi pa nga ng iba, mga walang kwentang tinulungan ni Daddy Frankie mapagsamantala. Mas malala pa ito kay Ansing. Kung daw dati magbase, totoo po yun. Kasi mabuti pa sa Ansing nagpapaalam, pero siya hindi nagpapaalam. Parehas silang walang malasakit sa mga blessing na binibigay sa kanila. Kaya hindi galit si Ansing, siguro binigyan sila ni JJ ng baboy. Totoo po yun. Kasi kung hindi tinanong, ay nako, walang sagot. Tapos sumagot, siniraan pa si JJ. Pang-ulam. Sabihin niyan yung totoo, wag na kayo magsinungaling, nakakain ng mga sponsor ninyo. Diba? Ansing, wag kang maingay. Sa'yo ng isang pig-i. Ano SMB? Fig-i. Yung hita ba? Hita. Sa'yo na yan. Wag kang maingay kay Daddy Frankie. Wag kang magsumbong. Sa'yo yung ulo. Gawin nating sisig. Sisig na malaom-laom. Sobra ka naman Kuya JJ, di pa malaki yung alaga mong baboy, kinatay mo na para lang may ulam kayo. Di pwede ba yan Kuya JJ, bigay ng sponsor para palakihin. Sabi ng iba, magulong pamilya ni Oliver, ito nakakasawang panoorin. Nakakainis sa mga rason ni JJ, parang hindi man lang pinanghalagahan ang mga binigay na grasya sa kanila. Atat sa baboy gawing pulutan, wag na sa mga sponsoran, mga umaasa na, wag nang sponsoran kasi mga yan umaasa na lang sa mga bigay, hindi gumagawa ng paraan paano mabuhay na makatulong sa kapatid nila punto por punto. Di ba? Kinain ni Avatar daw. Grabe naman kayo mag-ulam. Baka kulang pa yung 3 kilos, palubos-lubusin nyo naman. Grabe po mga ka-idol, yung pangangalaiti po. Yung pangangalaiti ng sponsor kay Daddy Frankie. Marami ang nanghihinayang sa baboy na ikinatay ni JJ at ito'y pinagpulutan. Alam mo yung mga ka-idol, mga ganitong tao, hindi dapat bigyan ng pag-word na pagpahalaga or tulong man lang sa kanila dahil even sila hindi tumutulong sa kanilang sarili. Delikado kapag walang ulam, kakatayin lahat. Baka balang araw pati si Oliver katayin na rin. Mga walang kwentang tinulungan Daddy Frankie mapagsamantala. Diba? Marami pong nainis Alam niyo mga ka-idol, maraming natutuwa kay JJ kasi nga na mas nakakaangat siya kay Ansing dahil iba nagbibigay-bigay siya ng pagkain doon kay Oliver.
Tapos ngayon mga ka-idol, iba na ang timpla ni JJ. Ha? Hindi na siya sama dati na nandun yung makikita natin yung word na concern talaga kay Oliver. Puro pasaway talaga to magkakapatid na to mga ka-idol. Parang para sa akin parang umaasa na lang to sa mga bigay ng mga sponsor punto por punto. Sabi pa nga ng iba, itong magkakapatid garapal. Garapal daw ang mukha mga ka-idol. So marami pong nanghinayang sa baboy na maliit pa, malangsa pa yun, kung sa isda malangsa pa. Malangsa pa itong mga ka-idol na malaom-laom. Daddy Frankie, pareho lang magkakapatid, magluloko din pala. Daddy Frankie, ihinto mo na yung pagsusustento sa kanila. Parang donasyon na ang bumubuhay sa kanila. Ganun po dahil mga ka-idol ang nangyari po. Masyado kasi mabait si Daddy Frankie, sobra naman inabuso nila. Ginawa, dapat bitawan na yan ni Daddy Frankie. Grabe naman mga tao, tinulungan mo para may panghanap buhay sila, dapat alagaan nila. Mabuti yung binigay sa kanila. Oo. So kung mga ganyan, wag na kayo magbigay. Wag na. Oo. What you said na doon na lang siguro sa mga taong dapat tulong kay Dangdang, kay Nanay Chideng, siguro bigyan pa siguro ng pagpapahalaga ito. Pero sa mga ganito, walang may mapupuntahan mga ka-Daddy Frankie. Dapat Daddy Frankie, pabuti pa si Oliver, pagaling na yung magkapatid, palala ng palala. Pagamot mo rin sila. It means, mabuti pa daw si Oliver, pagaling ng pagaling, while yung kanilang kapatid ni Oliver, palala ng palala. So, kailangan daw, pati rin daw sila pagamot. Lasinggero kasi si JJ, ayan. Siguro, nag-decide si JJ lasing. Katayin ang baboy na pilay-pilay. Sabi pa nga ni Ansing, kung akong ganyan Daddy Frankie, naku, sa akin baboy, hinihilot ko yan. Hinihilot ko nung gumaling siya. Pero noon gustong litsunin. Kung hindi pinigilan ni Daddy Frankie, nalitsun na. Diba? Yan na nga ang sinasabi, lumalabas na tunay na kulay, mga walang mudo, let's go muna mga yan dads. Sabi pa ng ibang supporters. Huwag ganyan JJ, para kang si Ansing, di ba wala ulam, dalawa lang kayo ni Oliver, pagyayamanin nyo, mga ninyo, baka sawaan mga sponsor pag ganyan kayo. So, sayang. May nga dito mga ka-idol nga, may taong may nag-comment din na mas better kasi ibang tao na mag-alaga kay Oliver kaysa sa dalawang magkapatid na yan kasi, di ba? Parang sinasamantala na rin nila yung sakit ni Oliver na matupunan ang kanilang pangangailangan. Ayan naman ka-idol, sa bagong pasok. Please don't forget to subscribe to YouTube channel Kuya SMB Vlog, and of course, ang mission ni Kuya SMB magkaisa magtulungan para mag-study pulido Daddy Frankie community sa tulong po ninyo. Basta nasa katwiran at nasa tama, ipaglaban mo. Again, this is Kuya SMB para sigurado punto por punto, pack na pack and full na full. Have a good day everyone. Ingat, God bless. Mga bagong pasok, please don't forget again to subscribe to YouTube channel Kuya SMB Vlog. Hanggang sa muli, hanggang dito na lang po tayo mga ka-idol. Wala tayong magagawa kasi ganun talagang isipan nila na mahilig, magaling sila manggamit, mapagsamantala. Na para sa akin dito na ginagamit lang nila ang sakit ni Oliver, kahinaan ni Oliver ngayon sa sarili nilang pangangailangan. Hanggang sa muli, God bless, mabuhay tayong lahat, love you all. Keep good health mga ka-idol.